Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Dodong. Nakatira dito sa lalawigan ng Negros. Hindi ko nababanggitin pa kung Oriental o Occidental, basta't nasa Negros. Simula nung magpandemya, nahilig na akong makinig ng mga kwentong katatakutan. Dahil isa ako sa nawalan ng trabaho ng mga panahong yon. Kung kaya't naging libangan ko na lamang ang pakikinig ng mga kwentong kababalaghan. Kaya naman noong malaman ko na tumatanggap kayo ng pinapadalang kwento ng inyong mga sender na tagapakinig rin at ibinabahagi nyo sa inyong channel, naengganyo akong magbahagi rin ng karanasan ng aking ama. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Domeng. Siya nga pala, Sir Dan, ibabahagi ko po ito sa inyo sa pamamaraan na tila ba ang aking ama ang nagkukwento sa inyo, nang sa gayon ay hindi maguluhan at mahirapang intindihin ng mga masugid po ninyong tagapakinig. Hindi kasi ako masyadong maalam pagdating sa pagsusulat ng kwento, kaya naman kayo na po yung bahalang umintindi. Simulan na po natin yung kwento. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa hirap ng buhay namin, at ang tanging hanap buhay lamang ng aking ama ay maglako ng isda, karne at mga gulay. Kaya naman gamit yung kariton, minsan ay sumasama ako sa aking ama at tumutulong magtulak habang sinisigaw yung nilalako naming paninda. Ang kadalasang pinupuntahan namin ng aking ama ay yung mga kasulok-sulukang sityo o purok, sa kadahilan ng kakaunti lamang ang bibili sa amin kapag nasa bungad kami maglalako. Sapagkat bago pa man kami makarating ay may mga nakamotor nang nagbebenta ng mga karnet isda at iba pang mga paninda. Kaya yun po yung punteriya ng aking ama, dahil bibihira lamang mapupuntahan ng mga nakamotor na maglalako. Dekada 70 nang maranasan ko ito, at nasa edad na 15 anyos pa lamang ako. 5 kaming magkakapatid at ako nga yung panganay, kaya naman ako palagi yung kasakasama ng aking ama saan man ito magtungo. Isang araw, matapos kong ayusin ang mga ilalako naming paninda ng aking ama, tinanong niya ako kung lahat ba ng paninda ay nailagay ko na sa kariton. Opo, tay. Nailagay ko na lahat. Wala nang problema. Tugon ko pa. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kilos na, Domeng. Magbihis ka na para makapaglako na tayo at makabenta ng ating mga paninda. Utos pa sa akin ng aking ama. Nang marinig ko yung utos niya, nagmadali na akong pumasok sa kwarto at nagbihis na nga ng maayos na damit. Pagkatapos ay nagpaalam na rin sa aking ina na maglalako na kami ng paninda ni Itay. Matapos kong makapagpaalam, ay agaran na rin kaming umalis ng aking ama at nagsimula ng maglako habang tulak-tulak ko yung kariton. Samantalang yung aking ama naman ay panayong pag-alok ng mga paninda namin sa bawat mga taong dumaraan. Makalipas nga yung ilang oras ng aming paglalako, ay kakaunti pa lamang ang aming nabenta. Bakit kaya napakatumal ngayong araw, anak? Kanina pa tayong naglalako pero kakaunti pa lamang ang nabawas sa ating mga paninda. Narinig kong wika ng aking ama. Sinabi ko naman sa kanya na baka nagkataon lamang na walang pera yung mga tao sa sityong aming nadaanan. Bakit kako hindi namin subukang magtungo pa sa iba? At sumang-ayon naman yung tatay ko sa aking sinabi, at ang sabi nito ay puntahan na lamang raw namin yung karatig na purok na hindi pinupuntahan ng ibang maglalako. Malamang daw ay maraming bibili sa kanyang tinutukoy dahil wala namang pumupunta doon.
Hindi ba't mahigpit tayong pinagbabawalan ni inay na huwag magawi sa purok na yon? Di ba tay? Baka mamaya kapag nalaman to ni inay na nagpunta tayo roon, mapagalitan pa po tayo. Wika ko pa nga kay tatay. Dahil ayon nga sa mga usapan, ay minsan nang hinabol sa purok na yon ang isang maglalako ng karne. Nang medyo kakaiba daw na nilalang na ang sabi ng karamihan ay isa umanong aswang. Dahil na rin sa habang hinahabol daw yung maglalako ay nakakarinig daw siya ng huni ng wakwak. Mabuti na lamang at nakalabas raw po yun kaagad sa purok na yon at nakahingi ng tulong kung kaya't hindi ito napahamak. Kaya simula nang kumalat ang pangyayaring yon sa iba't ibang mga karatig lugar, ay wala na ngang nagtatangkapang pumasok sa purok na iyon dahil ayaw nilang maranasan ang naranasan ng lalaking naglalako ng karne. Ay nako anak, huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan. Mas maniwala ka kung talagang ikaw na mismo ang nakakita. Pero yung mga sinabi nilang hinabol ng wakwak, yung maglalako ng karne, huwag kang maniwala roon. Baka nga lasing lamang yung lalaking iyon eh. Kaya imbis na aso yung humabol sa kanya, abay na pagkamalan pa niyang aswang ang lintik na aso. Medyo sarkastiko pang wika ng aking ama. Sige po itay, kayo po yung bahala. Alam niyo naman po siguro kung saan ninyo gustong maglako ng paninda. Kaya ako naman po ay susunod lamang. Tugon ko naman sa aking ama. Kaagad na nga kaming naglakad patungo sa karatig purok. At habang naglalakad kami ay may nakasalubong kaming matandang babae. Nagtatanong ito kung ano ang nilalako namin at saan kami patungo. Mga karne at isda po. Bibili po ba kayo, manang? Tanong pa ng aking ama sa matanda. Sumilip naman yung matanda sa aming mga paninda na nakabalot nga ng supot. At nagwikang bibili umano siya. Kaya naman yumuko na ang aking ama at kinuha yung tinuturong bilhin ng matanda. Matapos ngang bigyan ng aking ama, ay nagtanong pang muli yung matanda kung saan kami pupunta. Sinabi naman ng aking ama na sa karatig purok lang. Doon umano kami maglalako at magbabaka sakali lamang na merong bibili ng aming paninda. Ah, ganoon ba? Abay tamang-tama, taga roon rin ako eh. Sasamahan ko na kayo. Batid kong magugustuhan ng mga kapitbahay ko ang karning inyong nilalako. Nakangisip ang wika ng matanda. Kahit nasa murang edad pa ako ng mga panahong iyon, ay nakaramdam ako ng kilabot sa katawan. Lalo na nga nung nasipat ko yung mga mata ng matanda na para bang bigla-bigla na lang nag-iiba habang nakayuko yung aking ama at kinukuha ang karneng binili ng matanda. Nasilayan ko rin yung kanyang pagtatakam sa karne. Nakatutok doon yung kanyang paningin na parang kulang na lang ay kainin na po niya yon kahit hindi pa yon luto. Subalit sa isang kurap lamang ng aking mata ay agara namang bumalik sa normal yung kanyang mga mata. At ilang ulit pa nga po akong kumurap na nagbabaka sakaling masalayan ko pong muli yung kakaibang anyo ng kanyang mata. Ngunit hindi ko na po muli yung nakita na tila bang namamalik mata lamang ako kanina. Pagkaabot nga ni tatay ng supot at nagwika siyang baka may iba pang pupuntahan ng matanda, sinabi naman itong wala. Dahil ang sadya daw talaga nito kaya napalabas siya ng kanilang purok ay para bumili rin ng kanilang mauulam sa hapunan. Pero nagkataon nga na nakasalubong nito kami. Sinabi pa nito na sumunod na lang daw kami sa kanya dahil natitiyak raw nitong marami ang bibili sa aming mga paninda. Panigurado umanong mauubos ang lahat ng aming nilalako. Siyempre, natuwa naman kami ng tatay ko sa aming narinig dahil sa wakas ay makakauwi na rin kami kapag nagawa nga naming mapaubos yon.
Mga lagpas 5:00 na rin po kasi ng hapon yun eh. At kailangan na rin naming mapaubos ang aming paninda. Makalipas lamang po yung ilang sandaling paglalakad, ay nakarating na nga kami sa nasabing purok. Habang naglalakad kami, nakikita ko na tila ba kakagising lamang ng mga taong naninirahan roon. Sa kadahilan ng buhagag pa ang kanilang mga buhok at mahahalata mo talagang mga bagong gising pa lamang. Naglakad pa nga papasok yung matanda. Kaya sumunod naman kami at tinitignan-tignan lang namin yung bawat mga bahay na madadaanan. Napuna kong halos magkakaparehas ang mga bahay ng mga nakatira roon. Lahat kasi ng mga bubungan ay ari sa pawid at ang kanilang mga dingding ay kawayan. Nakataas din sa lupa ang mga sahig. At marami ring mga tanim na kawayan sa purok na iyon. May mga naglalakihan pang puno ng mga kahoy na nagbibigay lilim sa mga kabahayan. Kung kaya't kahit mga 5:00 mahigit pa lang ng hapon ng mga oras na iyon, ay parang mag-7 na ng gabi. Sapagkat habang naglalakad nga kami doon, ay padilim na ng padilim ang buong paligid. May nakikita naman kaming nakasindi ng mga lampara bilang ilaw ng mga kabahayan na aming nadadaanan. Nang mga oras po na iyon, hindi ko alam kung bakit bigla akong kinakabahan na talagang bumibilis yung tibok ng aking puso. Na para bang may hindi magandang mangyayari sa amin. Kaya naman, binulungan ko yung aking ama na bumalik na lamang kami sa aming pinanggalingan. Mukha naman kasing walang mga balak bumili yung mga taong naroroon. Paano ba naman nananatiling nakatitig lamang ang mga ito sa amin? Napakatalim pa ng kanilang mga tingin. Manang, dito na lamang po kami. Dito na po kami banda. Pwede niyo na po kaming iwan. Maraming salamat ho. Wika ng aking ama sa matanda na medyo nauutal-utal pa nga. Dahil nakita na rin kasi namin na dahan-dahang lumalapit sa aming kinatatayuan ang mga tao. Kaya nga lang, matalim pa rin ang kanilang mga titig. At kakaiba ang kanilang mga kinikilos na para bang nagpapahiwatig ng masama. Maya-maya pa, napansin kong huminto yung matanda sa paglalakad. Subalit hindi ito umiimik. At dahil sa nakatalikod ito, ay hindi ko na nakikita ang kanyang mukha. Nung akmang uulitin pa sanang magsalita ni Itay, nang bigla na lamang humarap sa amin yung matanda na nakamulagat na ang mga mata. Dahil sa pagkabigla, halos sabay pa kaming napasigaw ni Itay, sapagkat nakakapanghilakbot talagang tignan ang wangis ng matanda. Nakabuka po yung kanyang bunganga at napakalaki. Ganon din yung kanyang mga mata na parang nagbabaga na. Walang humpay rin yung pagtulo ng kanyang mga laway patungo sa kanyang dibdib. At umaalingasaw ang napakabahong amoy na para bang amoy ng panis na laman o kaya'y amoy ng nabubulok na dugo. Malakas na napamura yung aking ama at mabilis po niya akong hinawakan ng kamay. Sabay hatak at kumaripas na nga kami ng takbo pabalik. Tay, sandali lang. Yung paninda natin. Wika ko pa sa aking ama habang kami ay tumatakbo. Narinig ko pang sumagot ito. Nawag ko na raw yon pansinin pa at tumakbo na lamang ako ng mabilis hanggat kaya pa. Magtatanong na sana ako sa kanya nang sa bigla na lamang kaming makarinig ng mga pag-angil. Yung tipong parang nag-aaway na mga hayop. Halos makaladkad na po ako noon ng aking ama dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Bilisan mong tumakbo at huwag ka nang lumingon pa. Gigil na sigaw ng aking ama nang mapansin niyang akmang lilingon pa sana ako.
Nakarinig kasi ako ng mga yabag ng paa, habang parang meron din humahabol sa amin. At dahil nga sa murang edad ko, at kagustuhang malaman kung anong nangyayari sa aming likuran, hindi na nga ako nag-atubili pa na lumingon. At yun nga ang pinakapinagsisihan ko sa buong buhay ko. Kung nakinig lang sana ako sa aking ama, ay hindi ko sana matutuklasan ang nakakarinding pangyayari. Sa kadahilanang sa aking paglingon, ay kitang-kita kong pinag-aagawan ng mga taong nakita namin yung nilalakong karne. Naanimoy mga hayop na medyo kakaiba na rin ang kanilang mga anyo, na para bang mga hayop na uhaw sa laman. Narinig ko pa nga silang nag-aangil habang nag-aagawan at nilalantakan ang hilaw na karne. Sobrang takot yung naramdaman ko kaya napaiyak na rin ako noon. Mura naman ang mura ang aking ama. At sinabihan nito ako na walang maitutulong sa akin ng pag-iyak. Bagkos, mas bilisan ko pa raw ang aking pagtakbo para makalabas na nga kami sa purok na iyon. Bilisan mong tumakbo at baka mahabol na tayo. Muling sigaw pa ng aking ama. Mas lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo. At sa kamalas-malasan pa, napigtas pa nga yung aking tsinelas. At sinabi nga ni Itay na iwanan ko na raw yon para makatakbo ako ng mabilis. Kung kaya't iyon nga yung aking ginawa, kahit paika-ika na akong tumatakbo dahil sa mga natapakan kong mga nakausling bato. Sa paglipas naman ng ilang sandali, tuluyan na kaming nakalabas ng purok. Mabuti na nga lang at sa unahang bahagi ay may nakita kaming nagtutumpukang mga tao. Agaran na kaming lumapit at humingi ng tulong. Nang malaman naman ng mga taong nakatambay kung saan kami galing, ay tinulungan nga kami ng mga ito. Ang isa pa nga ay nagsabi na ihatid na lang daw kami ng motor. Kaya agad naman kaming pumayag. Habang lulan nga kami ng motor at pinapaharurot ng tumulong sa amin, nagwika nga ito na maswerte pa daw kami at nakatakas pa kami sa purok na iyon. At yung mga paninda lang namin yung kanilang kinuha. At hindi naman talaga sila naging agresibo para habulin pa kami hanggang sa kabilang purok. Tinanong pa nga kami ng lalaki kung hindi ba raw namin nabalitaan ng aking ama ang mga usap-usapan tungkol sa purok na iyon. Dahil laganap na nga raw sa karatig ng mga lugar kung anong klaseng mga tao yung mga nakatira doon. Hindi naman umimik yung aking ama. Dahil unang-una pa lang, binalaan na rin kami ng aking ina na wag nang magawi pa roon dahil nga sa mga balita. Nang makarating na nga kami sa bahay, nasermo na naman kami ng aking inay. At talagang pinagalitan yung aking ama. Dahil sa katigasan nga ng kanyang ulo. Simula nga po noon, Sir Dan, hindi na kami naglalako pa ng aking ama sa mga liblib na lugar. Sa halip, nakikipwesto na lamang kami sa mga palengke at doon na nga nagtatsagang magtinda. Sa paglipas naman ng mga araw, mas lalong naging laganap yung mga bali-balita sa lugar na napuntahan namin. At ang pagkakaalam ko po, pinagkaisahan raw ng mga tao yung mga aswang na nakatira doon para palayasin. Siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Nico. Naninirahan dito sa parte ng Capiz. Isa po ako sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. At dahil roon, naisipan kong magbahagi rin sa inyo ng aking karanasan tungkol sa mga bagay-bagay na hirap paniwalaan ng ibang mga tao. Taong 1998,
nang maranasan ko po ito. At ng mga panahong ito, nasa 19 na taong gulang pa lamang ako at nagtatrabaho noon. Nagkaroon ako noon ng kasamahan sa trabaho. Natawagin na lang po natin sa pangalang Ben. Itong si Ben ay napapansin kong parati siyang tahimik at hindi mahilig makipagkwentuhan. Ang gusto niya ay palagi lamang siyang mag-isa kapag nagpapahinga. At wala na kaming trabaho kapag tanghali na. Kumbaga parang napaka-misteryoso po niyang tao. Kaya nga palagi na lamang siyang tinutukso. At pinag-uusapan ng iba pa naming mga katrabaho. Hindi naman po sa panglalait, Sir Dan. Pero kasi bukod sa maraming butlig yung kanyang mukha, at meron po siyang maraming peklat sa kanyang braso pati po sa kanyang katawan. Kapag kasi nagpapalit na kami ng damit bago magsipag-uwian, nakikita ko yung mga peklat niya sa kanyang katawan. Naanimoy mga latay ng mga matutulis na bagay. Gusto ko po sanang itanong kung saan niya nga ba nakuha yung mga peklat nito. Pero nahihiya naman po akong gawin yon. Palagi akong inuunahan ng kaba at pangamba na baka magalit po ito kapag tinanong ko pa. Kaya't mas pinili ko na lamang pong manahimik. Siya nga pala, kung itatanong po ninyo kung ano yung trabaho ko noon, isa po pala akong tendero sa may kalakihang grocery at bodegero na rin sa bayan. Dahil sa tagabuhat rin ako ng mga pinamimiling paninda ng mga namimili sa tindahang pinagtatrabahuhan ko at dinadala sa paradahan ng tricycle kung saan sasakay po yung mga mamimili. Tapos kahit papano binibigyan naman po nila ako ng tip bago bumalik sa tindahang pinagtatrabahuhan ko. Ganoon rin naman yung mga kasamahan kong lalaki. At ang mga babae naman ay taga-asikaso ng mga namimili. Kahit na mura lamang po yung sahod ko noon, masaya naman po ako. Gawa ng nag-e-enjoy po ako sa pinapasukan kong trabaho. Magigiliw at masaya po kasing kasama yung mga katrabaho ko. Kaya nga lang, kakaiba po yung trato nila kay Ben. Para kasing iniiwasan po at palagi nilang pinag-uusapan si Ben kapag nakatalikod ito. Hanggang sa isang araw, nabanggit niya sa akin na magkakaroon daw ng kaunting handaan sa kanilang bahay dahil kaarawan nga nito. Gusto sana kitang yayaing pumunta sa bahay namin, Tol. Kung okay lang sa'yo. Paanyaya po ni Ben noon sa akin. Dahil magkaibigan rin po talaga kami dahil sa trabaho. Talaga, Tol? Nako, hindi ko tatanggihan yung paanyaya mo. Alam mo namang isa ka na rin sa mga kaibigan ko dito sa trabaho natin eh. Kaya bakit naman kita tatanggihan? Wika ko naman. Ngumiti naman si Ben. At nagwikang subukan niya rin umanong imbitahan ang iba pa naming mga kasamahan. Nang sa ganoon ay may mga bisita siya kahit papano. Sa totoo lang po, Sir Dan, hindi naman mahirap pakibagayan itong si Ben. May mga pagkakataon nga na nagkakasundo-sundo kami sa mga bagay-bagay. Kumbaga halos pareho kami ng mga hilig o gusto. Kaya nga kahit na wala pang isang buwan kaming magkaibigan noon, pakiwari ko'y ilang taon na kaming magkakilala. Halos lahat nga ng tungkol sa buhay ko ay naibahagi ko na siguro sa kanya. Maging siya ay ganun din. Kapag nga nagkukwento ako tungkol sa pamilya ko, nagkukwento rin naman siya. Ngunit hindi ko akalain na may isa pa palang bagay yung hindi ko nalalaman mula sa pagkatao ng taong tinuturing kong kaibigan. Dumating nga yung araw na napagkasundoan namin na sasama ako sa kanilang bahay. Nagpaalam naman ako sa mga magulang ko at pumayag naman sila noon. Pinag-iingat lamang nila ako at wag raw akong magpapagabi sapagkat delikado sa daan. Nung nagkita-kita na nga kami,
nalaman kong kasama pala yung dalawa pa naming katrabaho. Natawagin po nating Kaloy at Alvin. Ganun rin yung nobya ng dalawa, nakatrabaho lang rin namin. Tinanong ko naman kung bakit sila lang yung kasama. Nasaan yung iba pa naming mga katrabaho? At sinabi naman ni Ben na hindi pinaunlakan ng iba naming mga katrabaho ang kanyang paanyaya. Tara na, umalis na tayo. Seryosong wika pa ni Ben. At nagpatiuna ng maglakad papunta sa paradahan ng tricycle. Agad na rin kaming sumakay ng tricycle nung pagdating namin doon. At papunta na kami sa baryo kung saan ito nakatira. Habang bumabiyahe kami, nababakas ko sa mukha ni Ben ang pagkabalisa. At tila ba meron itong gustong sabihin sa akin. Tol, ayos ka lang ba? May sasabihin ka ba sa akin? Tanong ko nga sa kanya noon. At bigla na lang itong umiling. Hindi na lamang ako umimik pa. At tinoon ko na yung aking pansin sa dinadaanan. Makalipas lamang yung mga mahigit 20 minutos, ay bumaba na rin po kami sa isang sitio. Pagkatapos ay naglakad pa kami ng mga ilang minuto. At may tinawid kaming maliit na palayan. At kasunod nun, ay meron din kaming dinaanang kakahuyan. Mga 10 minuto rin po siguro kaming naglalakad sa kakahuyan. Medyo malayo pala. Maya-maya pa ay meron na po kaming natanaw na mga kabahayan. Napansin kong iilan lamang yung mga bahay sa parteng yon. May naaamoy rin akong hindi kaaya-aya. Hindi naman po sa pag-iinarte. Kaya nga lang ng mga sandaling yon, hindi ko na nga napigilan pa ang mapatakip ng aking ilong. Pero noong tumingin sa akin si Ben, agaran ko namang ibinaba yung kamay ko mula sa pagkakatakip ng aking ilong. At pagkatapos ay sumunod na nga rin ako sa kanya. Nang makarating na nga kami sa bahay nila, napansin kong simple lamang yung kanilang bahay. Gawa sa pawid yung bubungan at kawayan naman yung mga dingding, pati na rin po yung sahig. Nakita ko yung mga magulang ni Ben na nagluluto. Pagbungad pa lang namin kasi sa kanilang bahay, ay kita na rin agad yung kanilang kusina. Oh, nariyan na pala kayo. Halika't papasukin mo na ang mga bisita mo, anak. Wika pa ng kanyang ina. Nang malingunan nga kami nito. Kagad naman kaming bumate sa mga magulang ni Ben pagkapasok. Medyo matagal-tagal pa itong niluluto ko. Maupo na muna kayo para makapagpahinga muna habang naghihintay na maluto itong ginagawa ko. Nakangiting wika pa ng ama ni Ben at inutusan ito si Ben na hainan muna kami ng merienda. Nagpaalam naman sa amin si Ben at kukuha lang umano siya ng aming mainom. Makaraan nga yung ilang sandali. Bumalik na po ito at inabutan po kami ng baso at pitsil na merong lamang tubig. Uminom raw muna kami dahil mahaba-haba pa yung nilakad namin. Makaraan lamang yung ilang minuto. Hinaina na nga po kami ng merienda. Nung matikman ko yung minatamis na binigay ni Ben sa amin, ay naibsan talaga yung pagod na nararamdaman ko sapagkat napakasarap po ng kanyang inihain. Na proud pa nga na sinabi ni Ben sa amin na ang nanay umano niya yung nagluto. Natawa naman yung kanyang ina na parang nahihiya. Dahil sa hindi pa naluluto yung pagkain, ay napagpasya naming magkakatrabaho na maglakad-lakad muna sa labas ng bahay. Marami kasi akong nakikitang mga nagagandahang tanawin. Gaya na lamang ng malawak na niyugan, palayan at maisan. Diyan lang kayo sa labas ng bakuran namin magtingin-tingin. Huwag kayong lumayo masyado mga tol dahil delikado sa lugar na ito. Wika pa sa amin ni Ben. Hindi raw kasi siya sasama sa amin pagkat tutulungan daw niya ang kanyang ina at ang kanyang ama na magluto para makakain na rin kami maya-maya.
Noon ngang nagmamasid na kami sa may labas ng bakuran, ay parang hindi talaga sariwa yung hangin na nalalanghap ko sa kanilang lugar. Dahil simula pa lang sa may bungad, ay nakakaamoy na ako ng malansa na amoy. Hindi ko rin alam kung bakit noon eh. Mga ilang minuto pa yung nagdaan, nakaramdam ako ng pagkaihi. Sinabi ko sa mga kasamahan kong lalayo lamang ako ng kaunti dahil tutugunan ko muna yung tawag ng kalikasan. Hindi pa man sila tumatango. Sa sinabi ko, ay dali-dali na rin akong naglakad palayo. At noong makahanap nga ako ng mapagpopwestohan, nagmadali na akong lumapit sa isang malaking puno. At doon nga ako umihi. Paalis na sana ako nung meron akong matanaw na isang binatilyong lalaki na nakasalampak ng upo. Napansin kong may pinapatay itong manok. Sa pagkakakita ko, ay parang sinasakal po niya ito. Pagkatapos ay agaran din niyang inaalisan ng mga balahibo. At yung matindi pa, na ikinagulat ko ng labis, ay nakita kong parang kinain po niya iyon ng hilaw. Nakita ko rin po yung mga lamang loob nung manok na iyon na kinakain ng lalaki. Hindi ko kinaya yung nakita ko at kamuntikan pa nga akong masuka sa kadahilan ng yon. Hilaw kasi na karne ng manok yung kinain nito. Hindi ako makapaniwala at magkakasunod na mga katanungan sa aking isipan. Yung naghari noon, bakit niya nilalantakan yung manok? Hindi ba siya nandidiri? Wika ko pa sa sarili. Napaisip ako kung anong klaseng tao ba siya yung nakita kong yon at bakit niya nasikmurang kumain ng hilaw na karne. Napalingon na lamang ako nang may tumawag sa pangalan ko. Si Alvin lang pala yon. Dalian ko na umano at tinatawag na kami ni Ben para kumain. At hindi na nga ako sumagot at dali-dali ring naglakad papalapit sa mga kasamahan ko. Nang makalapit na nga ako, tinanong pa ako ni Kaloy kung ayos lang ba umano ako. Bakit parang nakakita raw ako ng multo doon sa pwesto kung saan ako umihi. Napailing na lamang ako noon at nagwikang lapitan na namin si Ben at baka kanina pa ito naghihintay. Sandali ko pang nilingon yung pinanggalingan ko para tanawin yung binatilyong kumakain ng hilaw na karne na hindi man lang ako napansin. At pagkatapos nun, nagpatiuna na akong maglakad at pagkalapit po namin kay Ben, ay pumasok na rin po kami agad sa loob ng kanilang bahay. At pagdating nga namin ay nakahanda na yung mga pagkain. Nakita kong napakaraming pagkain na yung nakahain sa mesa. Kaya naman natakam talaga ako at umupo na sa hapagkainan. Maya-maya pa, nagsimula na kaming kumain. Matapos nga naming kumain, naglapag na nga ng alak yung ama ni Ben dahil sa karawan nga naman ng kaibigan ko. Kahit na hindi naman po ako gaanong umiinom, pinaunlakan ko po yung paanyaya ng kanyang ama na makipag-inuman. At may tuturing kong naging masaya naman yung kaarawan ng kaibigan ko. Puno ng kulitan at biruan. Pero sa paglipas ng mga oras na nagiinuman kami, napapansin kong may tama na nga ng alak yung kasama kong si Kaloy, pati na rin si Alvin. Samantalang yung mga nobya naman nila ay nakita kong kumakain pa rin ng prutas at kakanin. Noong magtatakip silim na, ay napapansin kong hindi na nga mapalagay si Ben. Panay po yung kanyang paroon at parito. Titingin sa akin, tapos ay titingin sa labas ng kanilang bahay. At medyo kakaiba rin talaga yung kanyang kinikilos noon.
Noong magpaalam sandali yung kanyang ama para kumuha ng alak sa kapitbahay dahil naubusan na nga kami ng mainom, hinatak na niya ako at maging si Kaloy at Alvin ay pilit niyang pinapatayo. Nagulat naman ako at nagtaka nung tignan ko dahil siya ay parang natataranta at merong kinakatakutan. Umalis na kayo rito hanggat maaga pa. Sige na. Wika pa nga po ni Ben. Teka, ba't mo naman kami pinapaalis agad? Hindi pa nga tayo tapos mag-inuman eh. Tanong ko naman sa kanya at hindi po ito sumagot. Bagkus ay itinulak lamang po niya kami palabas ng bahay at sinabing dalian na umano naming umalis. Ano ba talagang problema? Bakit mo kami pinapaalis? Tanong ko pa nga po rito. At bago pa man makasagot yung kaibigan ko, ay bigla na lamang may lumagabog sa likuran ng bahay. At kasunod po nun, ay ang mga huni ng nakakakilabot na ibon. Kaya naman sumigaw na nga yung kapatid ko. At sinabing sumunod umano kami sa kanya. Dahil sa galit at sa takot, nagpulasan kami palabas ng bahay at agaran po kaming sumunod kay Ben na nagpatiuna na pong tumakbo palabas. Nung makalabas na nga kami ng bakuran, sandali ko pang nilingon yung bahay ng kaibigan ko. Ang masika na gulat ko noon ay nakita kong kasama ng 2 dambuhalang aso yung binatilyong kumain ng hilaw na karne kanina. Lakad-takbo po yung ginagawa namin hanggang sa makalabas na nga rin po kami ng sityo at huminto na yung kaibigan naming si Ben. Ben, ano ba talagang nangyayari dito? Abadong tanong ko pa nga po noon sa kanya. At sa humahangos na boses ay humingi po ito ng paumanin sa akin. Doon na nga rin po ng gabing yon, meron po siyang mga inamin. Nagulat kami nang sabihin ni Ben na angkan daw sila ng mga aswang. Pero nilinaw po niya na inimbitahan nito kami para maging masaya ang kanyang kaarawan, sapagkat yun pa lamang daw yung unang pagkakataon na nagkaroon siya ng mga totoong kaibigan. Isa pa ay kinausap po niya ang kanyang mga magulang tungkol sa amin na huwag kaming galawin. Pumayag naman daw sila at tinuring nga kami ng maayos. Ngunit kanina lamang ay narinig daw niya ang kanyang tsuhing kausap ang kanyang ama at nakikiusap raw ito na ibigay na ng ama niya sa kanyang tsuhin ang mga bisita, lalo na ang mga babaeng nobya nila Kaloy. Napatingin naman kami sa nobya ni Kaloy at muling nagtanong kay Ben kung bakit. Kasi sa akin ba talaga manggagaling to, Kaloy? Tanong pa nga po ni Ben noon na parang nag-aalangan po siyang sabihin yung kanyang gustong sabihin. Pero wala na rin pong nagawa si Kaloy nang muli pong nagsalita si Ben. Yun ay dahil buntis yung nobya ni Kaloy. Wika pa nga po ni Ben noon. At ayon sa kanya, yun daw yung hinahabol ng ilan niyang mga kamag-anak. Ang ibig sabihin, kaanak mo yung binatilyong nakita kong kumain ng karneng hilaw? Tanong ko pa nga po noon. At agara naman po siyang tumango at nagsabing hindi raw yun kasing bata nang iniisip ko. At nagsabing yung lalaki raw na nakita ko ay hindi kasing bata nang iniisip ko. Ang sabi pa ni Ben, umalis na umano kami at tumbukin lang daw namin yung daanan na dinaanan namin kanina at makakalabas na kami agad ng kakahuyan. Noon ngang makarinig na kami ng mga yabag at mga pag-angil sa paligid. Tumakbo na po kami ng mga kasamahan ko at hindi na ako muling lumingon pa dahil tuloy-tuloy lamang po yung aming pagtakbo. Nung nasa may kakahuyan na nga po kami, mas lalo pang nagtaasan yung mga balahibo ko sa batok. Gawa ng palakas po ng palakas
ang mga yabag na aking naririnig na humahabol sa amin. Nang mga sandaling yon, Sir Dan, pakiramdam ko'y biglang nawala yung pagkalasing ko. Maging yung mga kaibigan ko, nawala na rin po yung kanilang mga tama dahil sa nakita namin. Kahit medyo mabilis lang po yung mga pangyayari. Hanggang sa hindi nga kalaunan ay nakalabas na rin kami ng kakahuyan. Kagad na tinakbo po namin yung pilapil para makalayo na dito sa sityong ito ng ligtas. Sakto naman po noon na meron pang tricycle na dumaan, kaya kaagad na nga po kaming sumakay. Hindi na kami nagpaalam pa. Bago pa kami naghiwa-hiwalay ay napagpasya namin na isikreto na lamang namin yung mga nangyayari sa amin ang gabing yon, para na rin sa kaibigan kong si Ben. Dahil niligtas naman po kami nito sa masamang binabalak ng kanyang angkan. Sa paglipas po ng mga araw, hindi na rin po pumasok sa trabaho yung kaibigan kong yon, at wala rin akong balita pa sa kanya kung ano nga bang nangyari. Wala naman din akong lakas ng loob na pumunta pa sa kanila noon, dahil at alam ko nga na may kakaibang tinatagong pagkatao yung angka na yon. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Dan, at paalam. Nais ko lang sanang ibahagi ang kwentong ito sa inyo na nangyari ilang taon na ang nakaraan. Bago yung lahat, tawagin na lamang ninyo ko sa pangalang Lisa. Itong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong naiwan ako sa aming bahay kasama yung aking anak na noon ay 3 buwan pa lamang. Nang mga panahong yon kasi, nagtatrabaho sa kabilang baryo yung aking asawa. Isa po kasi itong security guard at gabi po yung kanyang duty. Wala naman akong nagawa dahil ang trabaho lang niya ang aming pinagkukunan ng gastusin sa bahay. Dahil doon, pumayag ako sa kagustuhan niyang lingguhan na lamang siya kung uuwi sa amin. Hindi naman ako natatakot dahil nung nagbubuntis ako ay wala naman akong karanasan sa aswang. Subalit, sa hindi ko inaasahan ay makakaranas rin pala ako ng ganong kakatwang bagay. Kampante ako noon dahil alam ko naman sa sarili ko na may mga tirahan ding malapit sa bahay namin. Alam kong kahit anong oras ay pwede akong makahingi ng tulong. Subalit, sa hindi ko inaasahan at sa hindi ko maipaliwanag na pagkakataon, kahit anong sigaw ko nung maranasan ko yung kakatwang bagay na ito, ay hindi nila ako naririnig. Araw ng Biyernes yon, at kinabukasan, uuwi na yung aking asawa. Dahil napagkasundoan namin ng linggong yon na Sabado na lang po ito uuwi. Dahil doon ay hindi ako natakot kahit na 2 lang kami ng aking anak yung nasa bahay. Madalas rin po kasing sinasabi ni Roldan na magpasama ako sa aking ina. Subalit ayaw ko namang istorbohin ang kanyang ginagawa. Pagkatapos kong maghapunan noon, nagpasya akong iligpit yung aking higaan. Himbing na rin kasi sa pagtulog yung aming anak, kaya wala akong naging problema. Nasa kalagitnaan ako ng pagliligpit ng aking higaan nang makaamoy ako ng parang kakaibang amoy. Noong una, hindi ko pinansin yon. Dahil nga baka ako dumi lang ng manok. Medyo mabaho po kasi yon na medyo kakaiba. Marami po kasi kaming manok sa may likod ng bahay. Pero agad ko ngang naalala na nalinisan ko naman yung kulungan. Doon na nga umusbong yung aking pagtataka kung ano nga ba yung aking naaamoy. Bakit parang ilang linggo nang dumi ng manok yung amoy na yan? Nakapaglinis naman ako kanina. Tanong ko na lang noon sa aking sarili.
Dahil may katapangan talaga yung amoy na yon. Kaya nagpasya akong itigil na muna yung pagliligpit ng higaan. Lumapit ako sa bintana at dumungaw roon upang pagmasdan ang kulungan ng mga manok ni Roldan. Dahil maliwanag naman yung bahaging yon, nakita kong malinis naman yung bahaging tapunan ko ng mga dumi. Napakunot na ako ng aking noo dahil sa pagtataka. Hindi ko alam kung saan ang galing yung amoy na iyon. Dahil kahit natakpan ko yung aking ilong, nanunuot po talaga yon. Hindi ko na naipagpatuloy yung aking tanong sa aking sarili. Dahil may narinig akong mahinang paghuni ng tiktik sa paligid ng aming bahay. Hindi ko nga lang matukoy kung saan banda yon. Pero talagang naririnig ko yung mahinang huni na yon. Walang ano-ano. Bigla na lang umiyak yung aming anak. Nilapitan ko ito at kinarga. Dahil patuloy pa rin yung kanyang pag-iyak. Kaya nagpasya na akong ipagheli na po yon. Subalit sa halip na tumahan, mas lalo lamang na lumakas yung kanyang pag-iyak. Dahil doon, sinubukan kong padedehin yon. Subalit, ayaw na rin po nito. Hindi ako sumuko at ipinagpatuloy ko yung pagheli sa bata. Pero habang nasa ganong sitwasyon, saglit akong natigilan nang may kumalabog ng malakas sa ibabaw ng aming bubong. Napatingala na ako roon at napamura. Sino bang walang modo yung nang babato rito? Sigaw ko pa nga po roon nang sa gayon ay marinig ng kung sino mang nambubulahaw sa amin. Nagising pa ako. Sinabi ko pang napakabastos noon dahil madilim na nga yung paligid at alam naman niyang meron akong sanggol. Laking gulat ko na lamang nang mawaring hindi tao yung sumagot sa aking naging tanong, kung hindi mahina at tila sabik na paghuni ng tiktik sa mismong bubungan ng aming bahay. Muli akong napamura at nagbanta sa kung sino mang aswang yung nasa ibabaw. Inaakala mo siguro na matatakot ako sa'yo, no? Dahil mag-isa lang ako rito. Nakapatay na ako ng aswang at baka gusto mong ikaw na ang isunod ko. Sambit ko pa, kahit hindi naman totoong nangyari yon. Sinusubukan ko lang na sindakin yung aswang na yon at nilalakasan ko na lang din yung aking loob. Saglit na naging tahimik yung paligid. Inakala ko na wala na nga yung aswang na yon, pero muli akong nabahala nang marinig kong kinakaskas nito ang yerong bubungan namin. Magkakasunod po yon at nakakarindin akong pakinggan. Kaya muli akong napasigaw para murahin yung aswang na yon. Muli ko siyang binantaan. Huwag kang magkakamaling may gawing masama sa aking anak. Kilala kita at hindi ako magdadalawang isip na puntahan ka sa bahay ninyo. Galit ko pang wika noon. Dahil sa aking sinigaw, muling natahimik yung aswang at hindi na gumawa pa ng ingay sa itaas. Subalit hindi ako nakampante. Alam kong naririyan pa siya dahil amoy na amoy ko pa yung masangsang niyang samyo. Sa hindi ko inaasahan, muling lumakas yung pag-iyak ng aking anak na parang namimilipit na po ito sa sakit. Nang mga panahong yon, alam kong sumasakit na yung tiyan ng bata. Kaya inilapag ko po muna yon at pinahira ng gamot. Hindi ko alam kung paano ko itatabo yung aswang ng mga panahong yon. Dahil kahit anong gawin ko, hindi po ito natitinag. Walang ano-ano'y naisip kong sumigaw na lamang nang sa gayon ay may makarinig pa. Lalo at meron naman kaming mga kapitbahay at baka marinig na rin nila yung kaguluhan sa amin. Makailang ulit akong sumigaw noon para humingi ng tulong. Subalit sa kasamaang palad, kahit ni isa ay walang lumapit.
iniisip kong nagbibingi-bingihan lamang ang mga ito. Kaya hindi na ako umasang merong tutulong. "Humanda ka sa aking aswang ka!" Sigaw ko pa at muli kong kinarga yung aking anak. Dali-dali akong tumungo noon sa may kusina upang kumuha ng itak na magiging panlaban ko. Nang makakuha na nga ako ng itak, bumalik ako sa aking silid. Napatingala ako at sumigaw. Subalit wala na akong ingay na naririnig. Napaigtad na lamang ako at muntikan ko nang mabitawan yung aking anak nang makarinig ako ng kaluskos sa may bintana. Kinakalampag ng kung sino man yung bintana na animoy pinipilit itong buksan. Sa kadahilanang yon ay napalingon ako. Sinipat kong maigi yung nasa labas sa pamamagitan ng maliit na siwang. Subalit dahil napakaliit ng siwang ay hindi ko talaga makita. Napagtanto ko na lamang na aswang yon noong makarinig ulit ako ng mahinang paghuni ng tiktik na alam kong nakasilip lamang ito sa may bintana. "Huwag kang magkakamaling pumasok. Meron akong itak. Hindi ako magdadalawang isip na tagayin kagamit ito." Sigaw ko pa nga po noon. Iniangat ko pa ng bahagya yung itak at iniharap sa may bintana nang sa gayon ay makita niya na meron nga akong hawak na panlaban. Inakala kong takot yon, pero parang nananabik pa po ito habang kinakalampag niya ang panara ng bintana at patuloy din sa pag-iyak yung aking anak. Umiiyak na rin po ako noon dahil sa takot. Siyempre meron po akong sanggol at isa pong aswang yung pinag-uusapan dito na talagang kikilabutan ka. "Huwag kang papasok. Sa oras na pumasok ka, magkakamatayan tayong dalawa dito." Sigaw ko pa habang inaambahan siyang tagayin. Dahil medyo pahirapan yung aking sitwasyon, muli ko ngang nilapag yung aking anak at hinarap ko yung aswang na yon. "Sige, pumasok ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makuha yung aking anak." Sigaw ko pa ulit noon, napilit kong tinatapangan yung aking loob. Nanginginig yung buong katawan ko dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Subalit alang-alang sa aking anak, pinilit kong labanan yung nararamdaman kong yon. Nilakasan ko yung loob ko nang sa gayon ay hindi makita ng aswang na mahina ang kanyang kaharap. Mura ako ng mura ng mga panahong yon habang iwinawasiwas yung itak na hawak-hawak ko. Sinadya kong lakasan yung boses ko sa pag-asang baka may makarinig kahit ni isa sa aming mga kapitbahay. Dahil wala naman akong aasahan dahil wala nga roon yung aking asawa ng gabing ito. Abang nasa ganong sitwasyon ay may narinig akong boses sa labas ng aming bahay. Hindi ko alam kung sino yon pero naisip kong baka isa lang din yon sa mga kapitbahay naming nakatunog ng ingay sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung naririnig yun ng aswang, pero parang wala po yun sa kanya dahil nakabuhos po yung kanyang atensyon sa amin. Sa isang kisap lamang ng aking mata, pumasok po yung nilalang sa loob ng bahay. Ang mas lalong hindi ko inaasahan ay biglaan po itong lumundag at dinumog po ako nito. Agad akong nawala ng balanse at umibabaw sa akin yung aswang na yon. Walang humpay yung kanyang paglalaway at amoy na amoy ko po yung lansa nun. Dahil sa pagbagsak ko, nabitawan ko po yung aking itak. Pilit kong kinakapayon pero napakabigat po ng aswang na nakaibabaw sa akin. "Sa oras na makawala ako rito, tatagain kitang hayop ka." Banta ko pa nga po sa kanya noon habang pilit akong nagbupumiglas. At buong lakas ko po siyang niyayakap para hindi po siya makaalis at hindi nito makuha yung aking anak. Ngumingisi pa po yung aswang noon sa akin na parang humahagik-hik
ng mahina. Walang ano-ano'y may narinig akong kalabog sa aming pintuan. Pinilit kong mapalingon doon. At agad na nagkaroon ng pag-asa nung tumambad sa akin ang isa po naming kapitbahay na matanda. Kahit na nakatungkod na po yon, pumasok siya sa aming tirahan na dala-dala ang kanyang katana. Tawagin po natin siyang Lolo Bining. Ito po kasing si Lolo Bining, mahilig po talaga to sa mga itak. At katunayan ay meron po itong katana na hindi namin alam kung saan nga ba niya nakuha. Lubayan mo ang babaeng yan. Kung hindi, pupugutan kita ng ulong hayop ka. Seryosong sigaw pa po noon ng matanda nung makapasok siya sa loob ng bahay at nakatayo na sa pintuan ng aming kwarto. Tumigil yung aswang sa kanyang ginagawa sa akin. Napalingon po ito sa matanda at nagaangil po ito. Walang ano-ano ay binitawan po nito ako para harapin yung kakarating lang naming kapitbahay. At doon ko na dali-daling kinuha yung aking itak at saka tumayo sa likuran ng aswang. Nakita kong seryoso po yung nilalang na sugurin yung matanda. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tagain yon sa kanyang likuran. Talagang buong lakas po yon sa pinaghalong galit at pangamba. Dahil sa ginawa ko ay napalingon sa akin yung aswang. Subalit mabilis namang naghanda yung matanda na hawak sa isang kamay niya ang kanyang katana. Napamura po yon at walang pagdadalawang isip na tinagayong nilalang. Tinamaan po yung aswang sa may bandang balikat. At dahil matalim po yung katana ng matanda, dahil alagang-alaga niya po yon, nagawa po nitong sugatan ng malalim yung aswang na yon. Napayaw po yung nilalang at salita na napatitig sa amin ng matanda. Kita ko yung sindak sa kanyang mukha ng mga panahong yon na marahil ay hindi niya inakalang merong taong tutulong sa akin. Kilala kita at matagal na kitang minaman-manan. Ngayon ay nagkaharap na rin tayo. Ang galing mo ring pumili ng bibiktimahin, ano? Kung mahal mo pa ang buhay mo, mas mainam nang tumakas ka na lang. Dahil kahit matanda na ako, hindi ako magdadalawang isip na pugutan ka ng ulo rito. Wika pa nga po ng matanda at inihanda ulit ang kanyang katana para tagain yung aswang. Kita ko yung pag-aalangan sa mukha ng aswang na yon. Kaya nagwika ako sa matanda. Lolo, hayaan na lang po natin siyang makatakas. Wala naman pong nangyari sa amin eh. Isa pa hindi na rin po siguro yun babalik dahil sa kanyang ginawa. Wika ko pa nga po roon. Napatango naman sa akin yung matanda tumakbang papalapit sa kung saan man ako nakatayo. Umalis ka na ritong aswang ka. Sa oras na babalik ka pa rito at magkita tayo ulit, hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka gamit yung katanang ito. Sigaw pa nga po nito. Matapos pong iwika ng matanda yung katagang yon, mabilis na umalis yung aswang. Tumulo pa nga po yung kanyang dugo sa aming sahig. Kaya napatingin na lamang ako roon. Nang tuluyan ng makaalis yung aswang, nagwika po yung matanda. Isang hangal na aswang yon. Hindi niya alam na merong lason yung katanang ito. Pagdating niya sa kanyang bahay, tiyak na mamamatay siya. Alam mo, Iha, kailan ko pa napapansin na merong paikot-ikot sa paligid ng bahay ninyo. Wika pa nga ng matanda. Kaya nakapaghanda na raw siya. At meron daw kasi siyang nahingi sa albularyo. Napanlason umano sa aswang. Nagawa sa iba't ibang katas ng pangontra sa aswang. Napag-alaman ko mula sa matanda na ang aswang na iyon ay siya ring umatake sa mga hayop na nasa kabilang baryo. Marahil daw nang malaman itong wala kong kasama o pwedeng maging kakampi, ay nagpasya itong aswangin ako. Lubusan yung aking pagpapasalamat sa matanda dahil kung hindi sa kanya,
baka nagawa na ng aswang ang kanyang gusto. Hanggang ngayon, tinatanaw po namin yung malaking utang na loob. Pagdating nga po ng asawa ko, ikwinento ko sa kanya ang mga nangyari at napamura na lang po ito. Pinuntahan niya rin ang matandang tumulong sa akin at personal po itong nagpasalamat. Dahil sa nangyaring yon sa akin, nagpasya nga po si Roldan na umuwi na lamang gabi-gabi kahit na pahirapan yung biyahe. Mas mahalaga raw kasi yung kaligtasan namin ng aming anak kaysa sa katiwasayan ng kanyang sitwasyon sa trabaho. Kahit na mahirapan siya sa pagbiyahe, papunta at pauwi sa trabaho. Sa ngayon ay malaki na po yung aming anak at tuwing ikwento ko po sa kanya ang mga nangyari ng gabing yon, gano'n na lamang po yung kanyang takot. Sinabi pa niyang kung sakaling malaki na siya, edi sana nagawa niya raw akong ipagtanggol sa aswang. Laking pasalamat ko sa matandang kapitbahay namin noon. Hanggang dito na lang po itong kwento ko at maraming salamat.